Alright mga kabasic, mabilis ang discussion sa ating tornilyo ng ating Honda Click. Meron tayong dalawang mahaba, medium at tatlong small. Itong tatlong small, huwag kayong magkakamali sa paglagay nito kasi tapos na. Mabubutas po ang ating mga makina. Yan, maliit to. Ito at ito. Yan, tatlo na yan. Siyempre, kailangan natin ng joy pambrush dun sa ating crankcase sa loob para malinis din siya. A few moments later. Alright mga ka-basic, sa 6,000 km, ayan, ang dumi na. Pati itong ating pulley, sobrang alikabok na. Ayun, lupa na mga ka-basic. Oh, dumadragging. Yun. Siyempre, kalasin muna natin to para dire-diretso tayo mga ka-basic. 39 mm. Alas. Ayan mga ka-basic, lupa na. Sobrang alikabok. Kasi natin yung mamaya. Itong circlip, tumatalsik to mga ka-basic. Kaya kailangan alalayan nyo lang. Nako mga ka-basic, ang tigas na. Oh, ayaw nang bumagsak. Dapat maluwag to. Oh, marinig nyo, diba? Namalangit nyo. Dragging yan mga ka-basic. Sumisipol. Hindi natin yan. Magbigay lang tayo ng konting joy dito. Natin, basic. Tapos sinisipol na ito mga ka-basic. Sobrang dumi na pala.
McDonald. Eto mga ka-basic, kailangan tabi nyo to kasi mahirap maganap. Maliit. Sa ating pulley, gumagamit po ako ng magic washer kung tawagin. Ang sukat niya po is 1.2 mm para po umangat ang ating belt. Then sa ating backplate, ang diskarte, tulad po ng ating previous mga video, ay naglalagay po ako ng lata. Ayun. Tapos ang tamang paglagay, yung pinaka slanting nasa likod ng ating pong backplate. Then, huwag nyo pong kakalimutan lihahin ang ating mga clutch lining para mas lalong effective at kumapit po sa ating bell. Sa ating bell naman ay nagbutas po ako. Ayan, para po mas makapit at lumabas po sa mga gilid-gilid ang mga alikabok para mas matagal po mag-dragging. Pero stock po ang ating bell. Siyempre ito, huwag natin kakalimutan lagyan ng konting grasa. Kahit small amount lang. Para mas maging smooth po ang galaw ng ating clutch lining sa ating bell. Ang pagangat niya ay sabay-sabay. Pero syempre kailangan natin patuloyin to. Sa ating pulley naman, syempre wag natin kakalimutan na meron tong baliktaran. Kaya po ng tinuro ko sa unang mga video ko. Lalo't pag mga stock ay meron siyang ganyan. Tapos dito sa likod, yun. Meron siyang plastic. Dito po siya nilalagay sa left side. Kasi ang ikot po ng ating pulley pag nakara po sa atin ay clockwise pag ganon. So ang siksik ng ating bola is pag ganon. Syempre i-re-grease na rin natin ang ating torque drive para mas lalong smooth ang takbo ng ating motorsiklo. Halos matuyo na po mga ka-basic. Linisin lang natin yan. Palitan po natin ang bagong grasa. Sabi na mga basic. Sa pagtanggal ng ating pin mga ka-basic ay basic na basic. Yan. Huwag mawawala. Ayan, para ma-access po natin ang loob at lalo po nating malinisan, napalitan ng panibagong grasa.
Alright mga ka-basic, nalinisan na natin ang ating door drive. Siyempre, bago yan, meron tayong konting discussion. Bakit nga ba natin ito nilalagyan ng grasa? Siyempre, para ma-prevent natin yung bearing niya na tumagal ang buhay. Tsaka siyempre, pagka sira na ang ating mga o-ring, ito, palitan na rin po natin kasi magtatagas na po yan. Hindi na po kinakaya nito. Diyan, nandiyan po kasi yan nasa pagitan nito. Siyempre, nagbubukas sara po yan eh. Pagka ito, sira na, wala na. Nakakapag-cause din po siya ng pagdadragging. Tsaka ito mga oil seal niya. Madali lang naman po itong tinatanggal. Magpapalit po kayo, kabilaan po yan. Tatanggalin nyo lang po yan, susungkitin nyo lang po yan ng flat screw. Paangat. Papalitan nyo ng bago. Sabay nyo na to syempre. Itong o-ring. So, simulan natin, lagyan po natin ng grasa. Unahin natin lagyan itong male torque drive ng konting grasa. Yan, para madali po nating maipasok yung female torque drive. Ito. Siyempre, bago yan, huwag po natin kakalimutan na dito po natin nilalagay dito. Yung tatlong pin. Itong roller pin kung tawagin din. O kung ano man ang tawag nila dyan. Huwag dito sa butas na yan. Dito sa may mga katla na yan. Alright, siya na natin. Pasok lang natin yung ganyan. Siyempre, gumagamit pala tayo ng high temp na grasa. Sa Shopee lang po ito. Paglagay natin yan, lagyan natin muna ng grasa. Tapos paikutin natin para pumasok sa loob. Lagyan pa natin. Yan, yung sa pumasok sa loob. Huwag na lang din natin masyadong grasaan ng parami para hindi siya magtagas-tagas. Yan, okay na yun. Tapos lagay nyo na itong mga pin. Siyempre, dalawa tong pin na to. Pag nagdinis po tayo ng ating panggilid, huwag po natin kakalimutan na mawala ito. Hindi. Yari. Okay, pasok po natin doon. Tapos lagyan natin ng grasa. Para hindi na siya mahulog. Kasi lilipat tayo sa kabila eh. Yan. Hindi pa tayo sa kabila. Pasok naman natin itong pangalawa. Tapos lagyan din natin ng grasa. Lagyan tayo sa kabila. Yan, lagyan natin itong panglas. Tapos, ito syempre, lagyan din natin to para madali natin may pasok dun. Para hindi po masira yung pinaka-o-ring nya. So, pag hindi po natin nilagyan ng grasa yan, ay mahirapan pong maipasok to pati dito. Kasi ito, madideform to. Pag hindi po natin nilagyan ng grasa itong pinapasok natin sa kanya. Tapos, bibiglayin lang natin ang kamay. Ganun lang. Yun, pasok na yan. Tapos, yung mga sobra dyan, punasan na lang natin. Siyempre, wag natin kakalimutan, mga ka-basic, lagyan yung dulo. Yung pinaka-bearing. Etong needle bearing dito, kahit ganun-ganun lang po natin. Yan, lagyan lang po natin yung mga pagitan ng needle bearing sa unahan. Kahit ganyan-ganyan lang. Tapos sa dulo, kahit small amount lang. Lagyan nyo lang yung daliri nyo para maipasok nyo po dun sa dulo ng bearing. Tapos paikutin nyo lang pong ganun. Tulak nyo sa loob dun sa pinakadulo ng bearing. Yan na, okay na yan. Ganun lang. Lalagyan nyo lang yung bearing sa dulo. Alright mga ka-basic, mabilisan. Naglalagay po ako ng konting grasa dito sa tatlong to para paglagay po ng ating clutch lining is swabe po siya. Ganyan lang ang tamang pagkabit mga ka-basic. Lagyan natin yung spring. Siyempre sa paglalagay ng spring, yung mahaba dito.
Itong mahaba dito. Maiksi mahaba po kasi ito mga ka-basic. Yan, makapansin nyo, maiksi mahaba. Dito siya. Basic, kung paano natin tinanggal, ganun lang din. Madali lang natin isasabit to. Tapos tulak nyo lang inyong daliri. Patulak pa ba? Ano? Siguraduhin nyo na sumabit doon mga ka-basic. So, ikakapit nyo lang po itong kabila. Tapos dito sa string. Papatakin nyo lang po. Pipisilin nyo. Hindi po kamera. Tapos tulak nyo lang po ng daliri. Ito, patulak pa ba? Babalik na natin yung pinaka-cover nya. Ito. Medyo tuktukan natin para pag binalik natin yung clip, mas madali. Mas maganda pa nga kung ipitan nyo ng konti ito. Pero minsan kasi nababali ito. Kaya alalay lang. May kanal to mga ka-basics, papasok nyo lang tong clip na to. Yun, pag tumunog okay na yun. Kaya natin pinukpukan para lumitaw po yung kanal. Para pag pinasok natin to, okay na. Yun. Yun, tumunog. Alright. So, balik natin mga ka-basic. Siyempre, huwag natin kalimutan yung spring. Yung lagay ng spring, yung center spring is paganto. Huwag paganto paganto. Tamang higpit lang mga ka-basic. Ganun. Tapos, siyempre, mas maganda kung kamay po muna ang gamitin nyo. Ito. Make sure na naiyan nyo muna ng yan, ng maluwag yan bago nyo higpitan, saka nyo birahin. Dito pala mga ka-basic, pag lagi ako nagkakalas, naglagay na ako ng palatandaan para lagi nandun ang higpit nya, ginuguhitan ko tsaka dito sa kabila. Alright mga ka-basic, ginabi na tayo. Etong belt na to, make sure na may higpitan nyo muna itong pinaka pulley side dito sa drive face. Yan, higpitan nyo yan. Kasi pagkakaproblema tayo pag hindi nyo nahigpitan yan. Unahin nyo ang pulley para sure na nahigpitan na. Tapos ilulubog nyo lang naman itong belt para magkaroon kayo ng gantong galaw. Para lumapat maigi ang ating pulley at ang ating drive face doon sa bushing. Alright.